Yon, panibagong araw at panibagong buhay. Canada na naman tayo mga kamamo. Na-excite ako sa ating vlog ngayon for today. Nagising na naman ang diwa ko. So nagising na naman ang diwa ko na sobrang tagal hindi tayo nakakapag-vlog na when it comes sa buhay Canada. Pero ito, pambuhay Canada. Pambuhay Canada talaga siya mga kamamo. So it's like a Canada dream. So, pag-usapan natin yung Canada Dream na tinatawag. So, ano ba yung mga dapat ihanda natin sa sarili natin pag nagbabalak tayo pumunta ng ibang bansa o kahit sa mga bansa. Or, syempre, sample na rin dito is magpunta dito sa Canada. So, ayun na, maaga akong pumasok mga kamamo kasi gusto ko mag-vlog talaga eh. Nagawa akong pasok kasi wala namang overtime. So, this is the time na makamusta ko rin naman ang ating mga subscriber tsaka sa mga nanonood dyan. Maraming salamat sa panonood. Tapusin nyo po itong vlog na to at sigurado marami kayong matututunan sa usapan natin na to. So shoutout muna pala kay Kabosing J-Vlog. Ay pinagawa niya tayo ng Kamamaw Vlog. Maraming salamat. So terno sa sombrero natin mga kamamaw. Shoutout sa iyo. Ang ganda ng pit eh. Panalo, maraming salamat. So ngayon mga kamamo, handa na ba kayo? Let's go! Yan, so ayun na nga, simulan na natin ang ating talakayan. Etong sa akin, disclaimer lang to, and then at the same time, in general to mga kamamaw. So may mga bagay tayo mababanggit dito, pero it doesn't mean is may parang may pinapatamaan tayong tao or something. Ito lang is para sa akin, ipang mulat mata lang to sa mga ating kababayan, lalong-lalo na sa mga nangangarap magpunta dito sa Canada. So ano ba yung mga dapat mong iwasan para makasurvive ka, o talaga ba makakasurvive ka in a way na kung gano'n ang mentality mo. So ito mga kamamo is ang tatalakay natin, ang unahin kong babanggitin is parang pagdating mo dito sa Canada. So ngayon, kung maghanap ka ng trabaho mga kamamo, number 1 na masasabi ko sa inyo is huwag kang mamimili ng trabahong gusto mo. Kasi kung mamimili ka mga kamamo is para sa akin, hindi naman sa lahat ng pagkakataon is kumbaga may tsambahan lang din talaga. Kung para sa'yo talaga right away is makukuha mo talaga yung trabaho gusto mo. Pero kung dumating ka sa point mga kamamong na talagang hirap na hirap kang maghanap ng trabaho, ang masasabi ko sa'yo mga kamamaw huwag kang choosy. Huwag kang masyadong mapili sa trabahong gusto mo kung hindi pa para sa iyo. So like for example, usual naman kadalasan mga nagpupunta dito is mga pamilyado, di ba? Kung di man pamilyado, may mga anak, siyempre, nagpunta ka dito para simulan mo yung pangarap mo sa buhay. So lahat naman tayo dito mga kamamaw, bago ko anin yung topic na to, dagdag ko lang sa inyo mga kamamaw yung konting istorya ng buhay ko nung dumating ako dito at nung nagsisimula pa lang ako. So mga kamamaw, honestly, na-experience din natin dumating tayo sa point na nagpulo tayo ng basura, naglinis tayo ng toilet. Talagang mga kamamo, literal. So syempre yung iba hirap na hirap sa mga ganung pagkakataon eh. Pero kung hindi mo kaya, wag ka nang sumubok magpunta dito. Alam mo yon. Pero hindi kita pinapanghinaan ng loob. Ibig sabihin ko lang kung hindi mo lulunukin yung dignidad mo or yung something na parang feeling mo na nahihiya ka or parang feeling mo na di-degrade ka, is parang hindi para sa iyo tong Canada. So ang mga kamamo, sabihin ko na sa inyo, ako, ito yung story ako. Dumating ako sa point, naglilinis ako ng CR. Nagpupulit ako ng basura. So try ko, nagpulit din akong basura sa mga bagong gawang hospital dito. Siyempre, yung mga construction doon, yung mga nasa labas. Ano rin kami noon, naglinis din kami noon para lang sa pamilya. Yan, para sa pamilya. Kasi ayoko nang banggitin yung salitang para sa ekonomiya eh. Kasi pangit eh. May kasabihan nga nila, sinasabi nila sa Facebook eh. Para daw sa ekonomiya, dati ang sinasabi pag yung hataw ka sa trabaho, ngayon hindi na, para sa pamilya na lang dahil nga nakukurap nga lang daw, parang ganun ba. Anyway, isa joke lang naman yung mga kamamaw. So yun na experience ko talaga lahat ng paghihirap, lahat ng pero mga kamamaw, every time na nagtatrabaho ko, every time na nahihirapan ako, iniisip ko para sa pamilya ko to. Iniisip ko na yung sinusweldo ko dito ay never ko susweldoin sa bansang ating sinalangan, Pilipinas, di ba? Pero syempre, mahal na mahal ko yung Pilipinas at syempre, proud to be Filipino. So, yun lang, dapat hindi ka talaga mapili
di ka mapili na dami ko na experience na dumating ako sa point na nagtatlong trabaho pa ako, naglilinis ako sa madaling araw, pumapasok ako sa restaurant sa hapon, din sa umaga nagtatrabaho ako dito sa co-op nung time na mag-isa pa lang ako. Never kong naisip na mamili ako ng trabaho, as long as sabi nga nila kasi pag Pilipino, sinabi mo pag Pilipino kahit anong trabaho kukunin yan. Pero syempre hindi naman lahat ng Pilipino ganun ang mentality. So ang inaano ko na, kaya inano ko yung vlog na ito, dapat lunok dignidad ka pag dumating ka dito. Make sure handa ang puso tsaka isip mo pagdating mo dito. Hindi mo kailangan dumating ka sa point na kung ano yung gusto mo maging trabaho, makukuha mo agad. Hindi ka dapat ganun klaseng mentality. Number 1 kasi nandito ka na, ang dami mo na rin ginastos pag pupunta mo pa lang dito, di ba napakahirap na ng ganun. Tapos may mili ka pa ng trabaho pagdating mo dito. So yun nga, di ba? Kaya sasabi ko lang sa inyo is dapat lang talagang is dumarating ka sa point, in reality ba mga kamamo, dumarating ka sa point na naandito ka muna sa mababa. Hindi naman kailangan, napakaswerte mo pagdating mo, nakuha mo agad yung gusto mo, pagdating mo dito yung trabaho gusto mo, napakaswerte mo na nun. Hindi lahat nagbibigyan ng ganung pagkakataon, pero kung wala ka sa ganung pagkakataon, huwag kang mamili. Unahin mo muna yung alam mo may pagkakakitaan ka para makasurvive ka. Kasi kung bago ka dito mga kamamo, kailangan mo kahit paano may pagkakakitaan, kasi paano ka kakain, paano ka magbabayad ng renta mo. Kung sakali mang nakakuha ka agad ng sasakyan ng maaga, kasi ako nakakuha akong sasakyan mga 3 years na ako dito kasi usual hati-hati lang kami ng mga kasama ko sa pinahiram ni employer na sasakyan na service namin pagpunta sa trabaho. And then yung sa mga ibang bagay na for example, pa nag-grocery kami dati at yung ginagamit namin sasakyan is nagsipasok yung mga katrabaho ko, wala akong gagamitin. So usual naglalakad ako mga kamamo. Ganong kahirap ang mga bagay na pagsubok na naranasan namin nung dumating kami dito sa Canada. Kaya ako sinishare ko lang sa inyo na maging matatag ang loob nyo, huwag kayong susuko sa mga kasi pagsubok lang ay lahat naman tayo mga kamamo. Sabi nga nila, hindi naman ibibigay sa inyo ng Panginoon yung mga bagay-bagay na nahihirapan ka sa ngayon kung hindi mo kayang malagpasan. So laban lang, kasi number 1 Pilipino, ang puso niya matatag. Kaya ninaano ko na, pinapaalala ko lang sa inyo na matatag ang puso ng Pilipino. Kahit saang bansa mandalin yan, napaka hardworking person ng mga Pilipino. So inaano ko lang, siyempre may mga dumarating tayo sa point na yung iba mahihina yung loob. Ang sa akin lang, kaya ako ginagawa yung vlog na to, para palakasin ko yung loob nyo, maging matatag kayo, dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay naisa ibaba kayo. So nagsisimula ka lang sa simula na talagang ito lang yung trabaho mo. Pero isipin mo palagi, kahit ito lang trabaho mo, hindi mo kikitain yung kinikita mo dito dun sa Pilipinas. Pwera lang kung talaga engineer ka sa Pilipinas, talagang malaki yun. Pero ibig sabihin, katulad ng mga simpleng tao, simpleng mamamayan lang na nagtatrabaho, nangangamuhan, is talagang ganun ang mangyayari talaga. So kung wala ka talagang choice, ito lang yung pinaka-choice na gagawin mo. Punta ka muna sa baba, o magtrabaho ka dyan. Habang nagtatrabaho ka dyan, pwede ka naman mag-apply. Pwede ka mag-apply, pwede ka rin mag-upgrade, kung tatawag nga nila mag-upgrade. Pwede ka naman habang nagtatrabaho ka sa isang fast food, pwede ka mag-aral dito, di ba? Mabibigyan ka ng pagkakataon ng Canadang mag-aral dito para kung gusto mong mag-upgrade ka ng trabaho. So yan, excuse me. So habang nagtatrabaho ka, aral ka, or habang nagtatrabaho ka, i-try mo yung experience mo sa Pilipinas, baka mamaya makakuha ka ng trabaho dito na katulad nung trabaho mo, hindi ba? At least hindi ka nakatenga. Hindi ka nakatenga sa to the point na hinihintay mo makuha yung trabaho gusto mo, tapos marami naman trabahong oportunidad na pwede. Na sabi nga nila, huwag kang mamimili. Yun. Huwag kang mamimili ng trabaho kung saan man lugar yan, kung ito man yung kunyari ka nandito ka sa lugar na to is parang kabilang barangay or something pa yung layo, wala na tayong magagawa kung talagang nandun lang yung availability na pagkakataon na magkakaroon ka ng trabaho. I-grab mo lang mga kamamo yun, i-grab mo lang yun. Sabi nga nila, malalagpasan mo rin lahat ng mga pagsubok na dumadating sa'yo. So after nyan, nakapagano ka na, nakalipat ka na, tapos dumating na yung chance na nakuha mo na yung trabaho ang gusto mo, which is syempre, congratulations sa inyo mga kamamaw. Nakuha mo na yung target hit mo. So nandun ka na sa point na parang
sa adjustment period time na dumating ka dito sa Canada, at least hindi na sayang yung oras mo. Kesa nakatenga ka, hindi na sayang ang oras mo para hintayin mo yung dream job mo. At least may mga ipon ka pa rin. So may napapadala ka pa rin sa pamilya mo, may nagagamit ka pa rin panggastos dito sa Canada para makasurvive ka. Diba? Ilang ang naisip ko lang itong vlog na to kasi yung iba kasi parang dumarating sa point wala akong binabanggit. Sabi ko sa'yo, wala akong babanggiting pangalan dito, wala tayong mini-mention na kahit ano. Basta ito in general lang. Huwag kang mamimili ng trabaho mo, huwag kang tag dito, yung parang huwag mo sayangin yung pagkakataon mo na habang wala pa yung trabaho gusto mo is nakatenga ka lang. Isipin mo may pamilya ka, isipin mo may pansarili kang pangangailangan, may pangarap ka din sa buhay na gusto mong maabot. From ano lang, hindi lang basta-basta step by step lang yung mga bagay na iyan at makakamit mo yan. So yun lang yung mga masasabi ko or mapapayo ko dun sa mga Pilipino na gustong mga ibang bansa, lalo yung mga first timer. At minsan kasi may mga nangyayari na dumarating sa point na parang tag dito, first time lang nag-abroad. Siyempre iba, magkakaiba yan, iba yan, lalo na pag yung dumating ka sa point na nakatira ka sa magulang mo. Reality to kung masaktan man yung iba, sa akin po hindi naman po ako para saktan kayo o yung ano yung damdamin nyo. Kaya sabi ko lang po yung realidad na parang dumating kayo sa point na dapat handa lang kayo sa mga bagay na darating sa buhay o pagsubok na darating sa buhay natin ng bawat isa. So inihandaan nyo lang yung sarili nyo na pagdating nyo dito, automatic wala kayong katulong, walang magluluto sa inyo, wag lang maglilinis ang bahay, walang maglalaba, lahat sa inyo, lahat yun mga kamamaw. Iyaano mo lahat yung which is yung mga ganung pagkakataon mga kamamaw dapat ipagpasalamat nyo dahil sa pagiging independent nyo. Marami kayong matututunan mga kamamaw, lalo pag first time kayo dito tapos dumating kayo, mag-isa lang kayo. Pag iyon mga kamamaw, lahat ng pagsubok na yun ay lalagpasan nyo mga kamamaw. Congratulations, isa na kayong matatag na tao, isang matatag na kayo na mamamayan. Yan mga kamama. So yun lang na natin dahil sa vlog na to kasi parang minsan dumarating tayo sa point, kahit ako nababalitaan ko yung mga ganun, parang iniisip ko na lang din minsan na magkaiba tayong tao, magkaiba tayo. Ako si Kamamaw, ikaw yan. So ang inaano ko lang is parang ang point ko lang sa akin is concern ba. Doon ako sa mga taong gano'n na huwag sana kayong gano'n na gano'n yung mentality nyo. Dahil bilang isang Pilipino gusto ko rin namang makatulong tayo sa mga kababayan natin, lalo pag may mga lumalapit. Napapansin niyo naman pag may mga nag-asa atin na magpasa ng resume dito or may mga gustong mag-apply na tinutulungan natin yan mga kamamo, kasi nararamdaman ko tag dito, yung sitwasyon nila ngayon. Nararamdaman ko kasi nung bago ako, ganun din ang point ko na parang wala akong kakilala, parang ang feeling ko ang ma-applyan ko lang, ang trabaho lang pwedeng trabahuin is yung nakuha kong employer, hindi ako pwedeng makapag-apply. Para feeling ko hirap ako makapag-apply sa iba kung wala tayong kakilala, di ba? So, explore nyo rin yung sarili nyo, maging palakaibigan kayo sa mga tao dito, sa mga Pilipino na nandito, dahil sila din naman yung tutulong sa inyo. Pero syempre, sabi ko kasi, in reality, hindi lahat naman ng Pilipino itutulungan kayo. Merong iba dyan, hahatakin kayo pababa. Pero iyon, kasama din yun sa part ng journey nyo na may mga pagsubok na ganyan. Basta pag alam mo yung mga negativity na dumarating sa iyo, wag nyong pansinin yan, i-ignore nyo lang yan. Or else, wag nyo man siyang i-ignore, gawin nyo siyang motivation para ma-motivate yung sarili nyo para kahit papaano mas maging maayos at matagumpay kayo sa inyong mga buhay. So ayun mga kamamo, napaka konting simpleng vlog lang to kasi gusto ko lang talagang i-open yung mga ganitong klaseng conversation dahil gusto ko ring makatulong o mamulat din yung mga tao at mabigyan sila ng sandamakmak na realidad na pagdating nyo dito sa Canada hindi naman ganun kadali. Na syempre pag nakikita nyo yung mga taong nagpo-post sa FB nila, nakikita nyo sarap ng buhay nito, namamasyal, kumakain kung saan saan. Although yun na nga, yun natin tayo sa point na ako dumating ako sa point na hindi naman kami mayaman.
never ko na-experience kumain sa mga fast food dati, sa mga restaurant, mga pang-karinderya lang ako sa mga bandang parang tinda-tindahan na sa mga gilid-gilid eh. So syempre yung mga dating kasama mo na nakikita ka na ngayon, syempre hindi naman mawawala yun mga kamamaw eh. Kaya nga SOCMED dyan eh, social media yan. So naandyan na yung mga criticize ka, naandyan na yung parang pag-iisipan ka na mayabang na, naandyan yung mga pag-iisipan ka na nagbago na, mga ano na yung mga typical banat ng mga taong hindi mga nagsikap sa buhay. Iyon yung mga ibabanat nila sa'yo. Kaya yung mga yan, wag nyo na lang pansinin yan, tawanan nyo na lang at ipagdasal nyo na lang na sana dumating yung senaryo nila sa point na kung ano man yung na-achieve mo, na pinagpapasalamat mo sa taas, sana ma-achieve nila. Ganun na lang sana yung mentality natin para at least, kasi the more na naglalagay ka ng negativity sa utak mo mga kamamaw, ang nagiging sanhi niyan mga kamamaw is parang pumapangit yung ugali mo, nai-spread mo sa paligid mo yung mga pangit na na negative na nakukuha mo. So yung mga ganung bagay, pag negativity na dumarating na ganun, gawin mo lang motivation, gawin mo lang inspiration para kahit paano yung from negative vibes, ipasa mo siya ng positive vibes. Ganun lang talaga tayo mga kamamo. Ang buhay ng tao mga kamamo is parang gulong yan, iniikot-ikot lang, may cycle yan na nandun kami sa ibaba ng buhay ng talambuhay mo. Darating ka rin sa point kung magsisikap ka tsaka pagtsatsagaan mo yung mga bagay-bagay. At the same time, pag dadasal ka sa taas is ibibigay naman sa iyo mga kamamo. Darating ang point na in your turn nga mga kamamo, in God's time, ibibigay sa iyo lahat ng mga kamamo. So maraming salamat mga kamamo sa inyong panunood. Sana nagustuhan nyo to. Ulitin ko in general tong vlog natin, wala tayong pinapatamaan mga kamamo. Happy lang tayo, good vibes. Please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my videos. See you mga kamamo. Kamamo Vlog, please support.